Liwanag ang nais ng karamihan, subalit hindi kay Marta. Sa liwanag, maaaninag ang mga naggagandahang likha ng puong may kapal. Subalit sa pagsapit ng dilim, tanging mga huni ng insekto ang maririnig, tahimik at payapa. Kaya para kay Marta, ito ang kanyang paboritong pahinga. Sa madilim na sulok ng kanyang silid, payapa at tahimik. Subalit, paano kung pati sa pagsapit ng dilim na iyong pahinga ay maging dahilan pa ng labis na yung pagkapagod mo sa problema? Paano ka na magpapahinga? Magpapahinga ka pa nga ba o patuloy na lang sa paglaban sa laban na ikaw lang ang nakakaalam? Sabay-sabay natin pakinggan ang kwentong kapupulutan ng aral. Ating alamin ang kwento sa likod ng mga hikbi sa dilim. Marta! Gumising ka ng bata ka! Tanghali na, hindi ka pa rin bumabangon? Baka nga akala mo anak mayaman ka. Hoy! Nakikitira ka lang naman dito. Tumigil ka! Bumangon ka na dyan. Ang dami-daming gagawin dito. Opo, pababa na po. Abay, bilisan mo. Nagugutom na ang mga pinsan mo. Papasok pa sila. Nandyan na po. Hay, umaga na naman, Marta. Nasaan na ba kasi yung pinagpapahid ko sa katawan ko? Asan na? Aray, ang sakit ng likod ko Nasobran lang siguro sa pagtatrabaho ko ito. Marta! Ano ba? Ito na po, pababa na po talaga. Oh, mabuti naman at bumangon ka na. Palamunin ka na nga lang dito. Ganyan pang pag-uugali mo. Pasensya po, tiya. Masakit po kasi talaga tong likuran ko. Sumasagot ka pa? O siya, iwan ko na kayo. Ikaw na, bahala sa mga pinsan mo. Sunod ka rin agad sa pwesto. Huwag kang pabagal-bagal. Opo, masusunod po. Oh, Marta, ba't pumasok ka pa? Kala ko ba may sakit ka? Hindi, baka lamig lang yun. Hayaan mo na. Lamig? Ang init-init na nga rito, sasabihin mo pa. Nalamig lang? Oo nga. Hayaan mo na. Halika na nga. Baka madami ng tao sa pesto. Baka mapagalitan na naman ako ng tiyahin ko niyan. Ay, ewan ko sa'yo, Marta, bakit kasi hindi ka na lang isinama ng nanay mo sa bago niyang pamilya? Tignan mo tuloy, naghihirap ka pati ata nga sa gabi, hindi ka na nagpapahinga. Hindi naman siguro sa ganon. Siguro may dahilan lang si nanay. Tara na nga. Handal-dal mo talaga, best friend. Bili na po kayo, ganda, bili ka na, tig 50 lang na lang sa'yo, oh. Hala, Marta, tumudugo yung ilong mo. Ha? Bakit? Ito, panyo, yung ilong mo dumudugo na naman. Magpatingin ka na kaya sa doktor, Marta. Napapadalas ng pagdugo ng ilong mo, ha? Tumahimik ka nga. Baka marinig ka pa ng tiya ko. Baka ang isipin niya, dagdag gastusin na naman. Totoo naman, tignan mo nga yung balat mo, punong-puno ng mga pantal. Yang ilong mo araw-araw nagdudugo, hindi ba napapansin ng tiyahin mo yan, ha? Marta, ano yan? Bakit nagchichismisan kayo? Ang dami-daming trabaho, nakuha niyo pang magchismisan? Pasensya na po, tiya. Halika na nga, best friend. Nasita tuloy ulit tayo. Magpapahuli ka na naman? Alam mo ikaw, nasosobrahan ka na sa kasipagan. Tara na! Oo. Susunod din ako. Ingat, best friend. Hay. Ang tagal naman kasi magdilim nang makauwi na rin ako at makapagpahinga. Teka. Anong oras na ba? Finally, nagdilim din. Makakapagpahinga na ang tao. Napagod. Ate, naririnig mo ba yung mga hikbi kagabi? Oo nga, nakakatakot. Kaya nga hindi ako makatulog kagabi. Simula nung dumating si Marta dito, parang may kakaiba na dito sa bahay. Sa silid na yon, parang laging may humihikbi. Siguro, nakakapagtaka nga sa tuwing gabi lang naman yung naririnig. Yan na pala si Marta Ikaw ba yung humihikbi sa silid na yon sa itaas? Ha? Hindi
Hindi ikaw? Hala, sino kaya ate? Ewan ko nga rin, tara na nga sa school, malilate na tayo. Ingat kayo ha. Buti pa kayo nakakapag-aral pa. Kailan kaya ako ulit? Simula na magkapamilya si nanay, hindi niya na ako binibisita rito. Kamusta na kaya si nanay? Oh, Marta, anong ginagawa mo dyan? Tumawag ang magaling mong nanay. Talaga po? Nabanggit niyo po ba ang pangalan ko? Abay, ang magaling mong nanay, kilala ka lang naman noon kapag kailangan niya. Nangungutang na naman, hindi ba't may pera ka naman dyan? Yun na lamang ang ibigay mo, hindi pa siya nakakabayad sa akin, mangungutang na naman. Buti napadala po kayo. Nasaan ang pera? Po? Ang pera? Dalian mo. Naghihintay ang tiyuhin mo sa labas. Pasok na muna kayo, Nay. Aray ko, Nay. Masakit Eh kung po. ibigay mo na kaya sa akin yung pera, dabi-dabi mo kasi sinasabi eh. Sige po, Nay. Kukunin ko lang po sa taas. Ito lang po pera ko, Nay. Pasensya na po. Okay na yan. Akin na. Aalis na ako. Ano? Ibibigay mo ang ipon mo? Oo eh. Mas maganda pa rin namang nagbibigay kaysa nagdadamot. Kahit na, pinag-ipunan mo yon. Saka kilala ka lang naman ng nanay mo kapag may kailangan siya. Alam mo, best friend, babalik pa rin naman yun. Saka, mabuti nga yun at nakita ko ulit siya. Napakabuti mong tao, Marta. Pero bakit ganyan ang buhay mo dito? Hindi mo deserve. Paano na ang pagpapaga? Shhh! Huwag ka ngang maingay. Baka may makarinig sa'yo niyan. Mababawi pa rin naman yun. Ito naman. Kailan? Kung ikaw na ang babawian ng buhay? Hindi ka pa ba uuwi, Marta? Sunod na lang po ko, tiya. Kailangan ko po kasi magbenta ng balot mamaya. Balot! Balot! Balot kayo dyan. Ale, bili na po kayo. Oh, Marta, bakit nandito ka pa? Kailangan ko kasi magdoble kayod eh. May pinag-iipunan kasi ako. Ano naman yun? Wala. Sige, alis na ako. Marta, gumising ka na. Anong oras na, Marta? Nay, napuyat po ata kagabi. Nakita ko po siya nagtitinda ng balot. Abay, kahit na. Anong oras na? Hindi pa rin siya gising? Marta! Marta, huwag mo akong artehan, Marta. Hoy! Gumising ka. Marta? Marta! Tumawag kayo ng tulong, Marta! Gumising ka! Nay, ano po problema? Si Marta! Anak, hindi na humihinga. Sinubukan pang itakbo sa ospital si Marta. Subalit sa kasawiang palad ay dead on the spot na ito. Labis ang naging pagdadalamhati ng kanyang mga mahal sa buhay sa kanyang pagkawala. Ilang buwan na rin ang nakalilipas na malaman ito at ng kanyang kaibigan na mayroon itong malubhang sakit. Paborito niyang oras na pagpapahinga ay sa dilim dahil hindi masakit sa balat ang pagdampi ng liwanag ng buwan. Subalit, maging ang oras ng kanyang pagpapahinga ay oras na rin ng kanyang paghihirap, kaya pati ang kanyang katawan ay sumuko na. Nay, nakita ko po itong sulat sa mga gamit ni Marta. Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito ay nakahimlay na ako at payapang nagpapahinga. Punasan na ang inyong mga luha dahil anumang mga patak ay hindi na ako babalik pa sa mundong walang ibang ginawa kundi sa akin ay pagpapahirap. Huwag niyo sanang sisihin ang inyong mga sarili dahil walang may kasalanan. Walang may gusto na ganito ang masapit ng aking kapalaran. Mahal kong best friend, patawarin mo sana ako dahil naging matigas ang aking ulo at hindi kita sinusunod. Subalit kagustuhan ko rin ito kaya tahan na. Wala nang magpupunas pa ng iyong mga luha. Nanay, hindi ko man minsan maramdaman ang pagkalinga mo sa akin. Huwag kayong mag-alala, Nay, dahil payapa ang isip at puso ko bago ako napunta sa sitwasyong ito. Tiyahin, patawad, sapagkat wala ka nang makakasama sa pagtitinda. Shane at Ella,
Patawarin niyo rin ako at sa mga gabing hindi ko kayo pinapatulog. Makakatulog na kayo ng mahimbing sapagkat wala nang maririnig pa ng mga hikbi pa sa dilim. Huwag niyo sana akong sisihin sapagkat ito ang napili kong desisyon upang ako'y payapa na magpapahinga. Patawad pero ako'y magpapaalam na. Mahal na mahal ko kayo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa kabilang buhay, mga mahal ko sa buhay. Nagmamahal, Marta.